At sa ating pong pagtatapos ng 1 Timothy, tayo po ay magsisimula naman sa 2 Timothy. So, tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos sa chapter 1 ng 2 Timothy, verse 1 and 2, sa greeting ni Pablo kay Timoteo. Basahin po natin ng verse 1 and verse 2. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay na kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kahabagan, kapayapaang nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo po'y muling manalangin. Ama, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. At ngayong hapon, muli mong ihanda ang aming mga puso. Buksan mo ang aming mga isip upang maunawaan ang iyong mga salita. Pagkalooban mo kami ng pananampalatayang nagpapakumbaba, pusong sumusunod, at buhay na namumunga para sa kalwalhatian ng iyong pangalan. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, tingnan natin yung setting itong 2 Timothy. At itong pagsulat ni Pablo dito sa 2 Timothy, ay sinulat niya nung malapit na siyang mamatay. Kaya't makikita natin yung pagkakaiba ng 1 Timothy at saka ng 2 Timothy. Sa unang pagkakakulong po ni Pablo, kung saan naisulat niya yung sulat sa 1 Timothy, ay tinatawag nating house arrest, no? Kung makikita nyo yung mga political natin, yun, yung mga nasa bahay lang at sila ay binabantayan. Siguro kung gusto nyo ma-experience, nung tayo ay na karanas ng COVID, kung saan nandun tayo sa bahay, hindi tayo makalabas. Although walang gwardiya sa labas, hindi tayo makalabas. So parang ganun siya, house arrest. Pero ito pong sa 2 Timothy, 5 or 6 later, after ng kanyang buhay doon, medyo iba na ang setting. No? Si Pablo ay nakagapos na. No? Kung babasahin natin yung chapter 2, verse 9 ng 2 Timothy, makikita natin doon na sinabi mismo ni Pablo na siya ay nakagapo. Sabi sa verse 9, na dahil sa kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao. So parang tinatrato siya bilang isang kriminal. So yun ang naging buhay ni Pablo dito. At kung babasahin natin ng 2 Timothy chapter 4 verse 13, makikita rin naman natin dito, sabi ito, ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay yung dalhin pa parito at ang mga aklat, lalong-lalo na ang mga pergamino. Kung babasahin lang natin yan, hindi natin makikita kung anong sitwasyon ni Pablo. Pero kung titignan nyo po mga kapatid, nung sinabi niya po na kunin yung balabal, ay nagpapahiwatig po sa atin yan na nilalamig itong si Timoteo. So, ang kanyang kulungan ay si Pablo, meron siyang kulungan na malamig. So, isipin niyo yung itsura ni Pablo. Siya ay nakatanikala at nasa isang malamig na selda. At kung maaalala natin yung 1 Timothy, makikita natin doon si Pablo na meron siyang parang optimistic, no? Parang napaka-practical ng kanyang mga pinagsasabi, instructional, na pag-aralan natin mula chapter 1 hanggang chapter 6. At ina-address niya yung mga false teachers, gusto niyang i-restore yung church, nagbigay siya ng mga guidelines, binigay niya yung qualification, public worship, at meron siyang confidence na muli silang magkikita ni Timoteo na pag-aralan natin. Pero ito, sa 2 Timothy po, ay wala na siyang pag-asa na muli silang magkikita or makalabas si Pablo sa kanyang kulungan. Actually, sinabi niya sa mga susunod nating pag-aaral, ay siya ay tumakbo na, no? Na pag-aralan natin to before sa pamamagitan ni Pastor Tony, na I have kept the faith, I have finished the race. Kumbaga, ang isipan niya ay medyo pessimistic in a sense na parang alam niya na malapit na siyang mamatay. So makikita natin dito mga kapatid na may pagkakaiba yung kanyang pagsulat sa 1 Timothy at yung pagsulat niya dito sa 2 Timothy. So sa 1 Timothy, malaya siya, nagagawa niya yung mga bagay-bagay, pero sa 2 Timothy, siya ay nakakulong na, malapit na siyang mamatay. Sa 1 Timothy, meron siyang pagtingin sa ministry na pwede niya pang gawin, pero pagdating niya sa 2 Timothy, may kita natin na sinabi niyang tapos na ang kanyang ministeryo. Pero kung babasahin natin mga kapatid yung verse 1 at verse 2, makikita natin dito na sa kabila po ng mga pagbabagong ito, yung pagkatawag ni Pablo at ang relasyon niya kay Timoteo ay hindi
nagbago. Kaya ang mensahe ko po ngayong hapon, ang pagsubok ay nagpapatatag ng ating pagkatawag at nagpapatibay ng relasyon. Dalawang punto po ang ating titignan, pinatatag na pagkatawag, pinatibay na relasyon. Unang, pinatatag na pagkatawag. So katulad po ng binagigit ko kanina, sinulat ni Pablo ang 2 Timothy sa isang malamig na kulungan, iniwan na siya ng kanyang mga kasama at malapit na siyang mamatay. Pero hindi tayo nakakita sa kanya ng tinatawag na identity crisis, na parang hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Bagkus, sa ating pagkabasa sa verse 1, tingnan niyo mga kapatid, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ayon sa pangako ng buhay na kay Kristo Jesus. Meron pa ring otoridad si Pablo. Sinasabi niya pa rin, ito ako. Ito ang pagkatawag ko. Walang katanungan sa kanyang isipan. Wala niyang sinabi na, naghihirap ako, ano ba naman to, anong nangyari? Hindi. Sinabi niya, ako ay apostol ni Kristo Jesus. Alam niya ang dahilan kung bakit siya nasa kanyang kalagayan. Di ba minsan pag tayo nakakaranas ng problema, ang kadalasan tinatanong na, bakit anong nangyari, Lord? Bakit ganito ang nangyari sa akin? Hindi ko na alam kung anong nangyari. Pero si Pablo, mga kapatid, kitang-kita natin. Alam niya kung bakit nandun siya. Alam niya kung bakit naghihirap siya, pero hindi siya nagtanong kung anong ginagawa niya doon. Kilala niya ang kanyang identity sa harapan ng Diyos. At kaya makikita natin yung prinsipyo dito mga kapatid, ang pagkatawag po ay hindi self-appointed. Pag sinabi po natin self-appointed, kumbaga siya yung nagsabi sa kanya, ito yung kanyang pagkatawag. Ang sabi po nila sa 1 Timothy 1, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos. Sa chapter 1 sa 1 Timothy. At kung babasahin naman natin dito sa verse 1 ng ating text, 2 Timothy, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. So anong tinutukoy dito mga kapatid? Ang pagkatawag po ni Pablo bilang apostol ay ayon sa utos at kalooban ng Diyos. Hindi niya tinawag yung sarili niya na apostol, kundi tinanggap niya yung pagkatawag na yon dahil ito yung utos at kalooban ng Diyos. At kung babasahin niyo po yung ibang sulat niya, yan din ang sinasabi niya. So hindi nagbabago yung kanyang pagkatawag. Lagi niya sinasabi siya ay apostol ayon sa kalooban ng Diyos. Sa gayon ding pong paraan, yung pagkatawag natin bilang mananampalataya ay mula rin sa Diyos. Kung babasahin natin ng chapter 1 ng 2 Timothy, verse 9, tingnan niyo ang sabi doon, ito ay nangangahulugang nauunawaan. Nasa 1 Timothy pala ako. Chapter 1 ng 2 Timothy, verse 9, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa, take note mga kapatid, bago pa nagsimula ang mga panahon. Ang point lang na gusto kong ipakita din mga kapatid, dahil ang Diyos po ang tumawag kay Pablo at maging sa atin, hindi po ito nawawala o nagbabago. Okay? Kung makikita ninyo yung mga tinawag nila yung sarili nilang apostol, nagbabago yun. Nasisira yun, nagpapalyado sila, pumapalya sila. Pero yung mga tunay na tinawag ng Diyos, si Pablo at maging tayo mga mananampalataya, kung tunay tayong tinawag ng Diyos, hindi ito nawawala o nagbabago. Kahit na dumating ang pagsubok, kahit na dumating ang kahirapan, hindi nagbabago yung ating pagkatawag. Kung tayo ay tinawag ng Diyos. Pangalawang, ang sabi dito, ang pagkatawag ay nakabatay po sa pangako ng buhay. Sabi sa ating text, sa verse 1, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay na kay Kristo Jesus. Kung binabasa niyo po yung inyong Biblia, alam natin na mayroong pangako si Kristo na kung sino man ang nasa Kanya ay may buhay. Basahin natin ng John chapter 3 verse 16. Kabisado na siguro natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay merong buhay.
Sa John 10:10, sinabi rin niya, hindi na natin kabisado lahat to. Pero alam natin ito, 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y, si Kristo, pumarito upang sila'y, mananampalataya, magkaroon ng buhay, hindi lang sa buhay, at magkaroon nito ng may kasaganahan. So, si Kristo dumating para magkaroon ng buhay. John 14 verse 6. Anong sabi ni Kristo? Sinabi niya sa kanilang ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So kung tayo ay na kay Kristo, maliwanag po sa salita ng Diyos, tayo ay may buhay. Maliban po sa pagkamatay at pamamagitan ni Kristo, walang sino man ang magkakaroon ng tunay na buhay. Mga pinag-aralan natin kanina, kung sila ay wala kay Kristo, wala po silang buhay. At ang pangako pong ito, ng buhay na ito, ay hindi po dahil sa gawa. No? Katulad ng napag-aralan natin, hindi sa mga gawa nila, hindi sa mga pagsunod nila, kundi sila ay may buhay dahil kay Kristo. Maliwanag yun sa ating text. Ayon sa pangako ng buhay na nakay Kristo Jesus. Ang punto mga kapatid, kung wala itong pangako na ito, ay wala ring pagkatawag bilang apostol si Pablo. Pero the fact na merong pangako ang Diyos para sa buhay, ay merong pagkatawag si Pablo, kaya siya ay tinawag upang ipangaral sa iba ang pangako ng buhay. At tingnan niyo mga kapatid, napakaganda na sa chapter 1 ng 1 Timothy, ang sinabi lang doon ni Pablo, pag-asa kay Kristo. Pero dito sa 2 Timothy, kung saan malapit na siyang mamatay, ang sinabi niya, may buhay kay Kristo. Tingnan niyo yung puso ni Pablo mga kapatid. Alam na siyang mamamatay, pero ang nasa isip pa rin niya, siya ay may buhay. Bakit? Dahil alam niya yung pangako ni Kristo na kung siya ay kay Kristo, siya ay may buhay. Kaya nga ang tunay na mananampalataya, tayo bilang mananampalataya, hindi tayo natatakot sa kamatayan. Diba? Yung proseso ng kamatayan, pwede tayo matakot. Diba? Wala namang gusto siguro dito maipit sa tren. Wala naman, di ba? Ayaw natin, parang masakit kung titignan, kung iisipin. Pero kung mamatay tayo, hindi tayo natatakot dahil alam natin na yung pangako ni Kristo na kapag tayo ay mamatay dito sa lupa, ay meron tayong buhay sa Kanya. Kaya hindi tayo natatakot. Hindi tayo nalulungkot kapag tayo ay namatay. Meron tayong kasiyahan, sabi ng mga Puritans, ang kamatayan ng isang banal ay pintuan sa panibagong buhay. Yun tayo bilang mananampalataya. Bakit meron tayong ganun? Dahil sa pangako ni Kristo. At yun yung ipinapangaral natin. Yun yung sinasabi natin sa mga tao. Kasi yung mga tao, dahil wala sila kay Kristo, may buhay ba sila? Wala. Kaya pag sila ay namatay, na wala sila kay Kristo, saan sila pupunta? Kapahamakan, kamatayan. Kaya nga sa pangangaral natin, sinasabi natin, sumampalataya ka kay Kristo sapagkat kay Kristo ay may buhay. Matutuwa tayo, nagagalak tayo. At ito mga kapatid ang maganda. Basahin natin yung 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 9. Itong pangako kasi na ito ay hindi basta dumating lang. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 9, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito, yung buhay, ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, take note, bago pa nagsimula ang mga panahon. Kung ikaw ay tunay na tinawag ng Diyos at ikaw ay tunay na kay Kristo, yung buhay na nakakamtan mo kay Kristo, sabi dito, bago pa nagsimula ang mga panahon. Ibig sabihin, bago pa create ng Panginoon ng sanlibutan, nasa kanyang isipan ka na. So,
kung i-apply natin dito sa pagkatawag natin, hindi ito magagalaw o masisira ng anumang bagay. Kaya nga ang aking implikasyon dito mga kapatid, hindi kayang galawin, sirain ng kahirapan ng pagkatawag dahil ang pangako ay bago pa nagsimula ang mga panahon. Kung tunay kang tinawag ng Diyos, kahit na ano pang mangyari mga kapatid, mananatili ka. Bakit? Kasi yung pangako ng buhay ay bago pa nagsimula ang mga panahon. May kasiguraduhan sa kanyang pangako. Ngayon, wala na bang kahirapan ng mananampalataya? Meron. Pero wala na bang ginagawa ang kahirapan sa isang mananampalataya? Meron. At ang ating punto doon mga kapatid, ang kahirapan o affliction sa isang mananampalataya ay hindi po sumisira sa kanyang pagkatawag, kundi nagpapatatag nito. Romans 5:3-5, tingnan ninyo. Romans chapter 5, verse 3-5, ito ang sabi ng talata. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian. Nagagalak ba tayo sa ating kapighatian? Pero tingnan nyo mga kapatid kung bakit dapat tayo magalak. Sa pagkakaalam na ang kapighatian ay alin, nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa. Bakit daw? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Anong sinasabi dito? In general mga kapatid, kapag ang isang mananampalataya na tunay na tinawag ng Diyos, kapag dumaran na siya ng kapighatian at kahirapan, hindi siya nawawala sa Diyos. Kundi lalo niyang nakikita ang pag-asa niya ay nasa Diyos. At ang sabi dito, hindi tayo binibigo ng pag-asa na yon sapagkat sa kahirapan, doon ipinapamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Diba, ipinangaral sa atin na ni Pastor Boy yan noon, na sa ating kahinaan, doon natin napapatunayan ang kanyang biyaya. Ganun din sa ating mga kapatid. Sa ating kahirapan, doon natin napapatunayan ang ating pagkatawag. Ang ating pagkakakilanlan sa harapan ng Diyos. So, wag nating isipin na kapag tayo ay dumaranas ng paghihirap, ay nawawala na tayo sa Diyos. Hindi po. Yung mga kahirapan na yan ang siyang nagpapatatag sa atin na tayo nga ay tunay na sa Kanya. Kung babasahin natin James chapter 1 verse 12, ganun din ang sinasabi mga kapatid. Verse 12, itong sabi, malapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay. Na alin? Ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Mapalad daw ang taong nagtitiis ng pagsubok. Hindi yung nagrereklamo sa pagsubok, hindi yung sumusuko sa pagsubok, kundi yung taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya ay subok na, nalagpasan niya ang pagsubok, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na siyang ipinangako ng Diyos. So ang kasalanan na dapat nating iwasan dito mga kapatid, ang paglimot sa ating pagkatawag sa panahon ng ating paghihirap. Kapag tayo naghirap, nakakalimutan natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Nakakalimutan natin kung ano yung pagkatawag, ano yung dahilan kung bakit nandito tayo sa mundong ibabaw na ito. O mga kapatid, iwaksin natin yung mga bagay na yan. Yung pag dumarig na yung kahirapan, nalimutan na natin yung Diyos na tumawag sa atin, nalimutan na natin yung katangian ng Diyos na tumawag sa atin, nalimutan na natin yung mga pangako ng Diyos sa atin, at nalimutan natin yung mga nakaraang ginawa ng Diyos para sa atin. O mga kapatid, katulad ng ating napag-aralan sa ating kapatid ni Brother Seth, mabilis tayo makalimot, pero ang pagkalimot na yan ay isang kasalanan pa rin. Huwag natin kalimutan ang mga ginawa ng Diyos. Pero anong cure sa atin? Ito maganda mga kapatid.
Ang Diyos mismo ang nagpapatatag ng ating pagkatawag. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 12 ay ganito. 2 Timothy chapter 1 verse 12, at dahil din dito ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat, anong sabi niya? Kilala ko ang aking sinampalatayanan. At ako'y lubos naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yun. Kinakanta natin to, di ba? I know who I believe it, and persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Napakaganda mga kapatid. Nasa pagdurusa ni Pablo, ang sabi niya, hindi niya pa rin ikinakahiya dahil alam niya o kilala niya kung sinong kanyang sinampalatayanan. Tayo ba? Kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok, kilala niyo pa rin ba ang Diyos? Kilala niyo pa rin ba ang Diyos? Kung kilala mo, ang sabi dito, hindi o siya ay naniniwala siya na iingatan niya ang ipinagkatiwala natin sa Kanya. At ang sabi po sa 2 Timothy 2:19, ito rin po ang sabi, ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito, kilala ng Panginoon ang mga Kanya. Kaya't ang hamon ko mga kapatid, magtiwala tayo sa salita ng Diyos na nagpapatatag ng ating pagkatawag. Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 10, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo, patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, hindi kayo matitisog. Pastor, kala ko ba ang Diyos ang magtatatag? Yes! Siya ay nagpapatatag sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ba kaya nga, maganda yung pinopoint out ng ating kapatid, mag-memorize tayo ng mga verses. Bakit? Kasi pag dumaras na tayo ng pagsubok, yun yung alalahanin natin at kapag naaalala natin, yun yung nagpapatatag sa atin. Hindi yung mga sarili nating pamantayan, hindi yung emosyon at damdamin o mga kalagayan natin sa buhay. Hindi natin pwede sabihin na, ay, tinawag ako ng Panginoon kasi ang sarap ng buhay ko, ang ganda ng buhay ko, wala akong problema. Hindi po. Masasabi natin na tayo ay sa Panginoon, tayo ay tinawag ng Diyos kung makikita natin salita ng Diyos na tayo nga ay tinawag ng Diyos. Ngayon, maliban po sa pagkatawag, ang kahirapan din po ay nagpapatibay ng ating relasyon. No? Part 2.2, pinatibay na relasyon. In general po mga kapatid, kahit yung mga pagsasama na hiwalay sa Diyos, ay napagpapatibay ng kahirapan din, di ba? Nakita natin yung mga hindi mananampalataya, pag dumara sila ng problema sa buhay, pero pag napagtagumpayan nila yung problema, nagiging matibay yung kanilang relasyon. Diba? Marami tayo nakikitang ganyan. Pero itong punto ko mga kapatid, gaano pa kaya ang pagpapatuloy at pagpapatibay sa relasyon ng mga nagkaisa dahil kay Kristo? Nakuha niyo po yung punto ko mga kapatid? Kung hindi mananampalataya, pag dumana sila ng problema, napagtagumpayan nila, gumanda yung relasyon nila, paano pa tayo mga mananampalataya? Na tayo ay nagkaisa hindi lang sa isa't isa, kundi tayo nagkaisa dahil kay Kristo. Dapat mas makita sa atin yon. At sa ating text, makikita natin dito mga kapatid na si Pablo, nung nakulong siya, inaffirm niya yung kanyang relasyon kay Timoteo. Sa 1 Timothy, ang sabi niya lang doon kay Timoteo, siya ay aking tunay na anak. Pero kung titingnan dito sa verse 2 mga kapatid, tingnan niyo yung sinabi ni Pablo sa verse 2 ng ating text. Sa 2 Timothy, ang sabi niya, kay Timoteo na aking minamahal na anak. Tingnan niyo nagbago? Nagbago in a sense na inaffirm niya yung kanyang relasyon niya kay Timoteo. Dahil kung babasahin din natin yung verse 5 doon, napatunayan na ni Pablo yung pananampalataya ni Timoteo. Sabi niya doon sa verse 5, naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya. Ang pagkakakulong ni Pablo ay hindi dahilan upang masira ang relasyon niya kay Timoteo. Actually, mga kapatid, sa kahirapan nakikita ang lalim ng pagsasama. Kung tingnan niyo sa 2 Timothy chapter 1 verse 15, tingnan niyo yung nangyayari dun sa ibang kasama ni Pablo. 2 Timothy chapter 1 verse 15 hanggang 18. Sabi dito, ito'y nalalaman mo na
humiwalay sa akin ang lahat ng nasa Asia. So iniwanan siya ng mga tao. Kabilang sa kanila sina Figelo at Hermogenes. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sambahayan ni Onesiforo, sapagkat madalas niya akong pinagiginhawa at hindi niya ikinahiya ang aking tanikala. Kundi nang siya'y dumating sa Roma, hinanap niya ako ng buong puso, buong sikap, at ako'y natagpuan niya. Pagkalooban nawa ng Panginoon na matagpuan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na iyon, at alam na alam mo kung gaano karami mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Efeso. Nakikita niyo mga kapatid, itong si Onesiforo, bagat hindi siya sikat na tao sa panahon natin, lagi natin nababanggit sila David, sila ano. Pero tingnan niyo yung devotion dito ni Onesiforo. Iniwanan na si Pablo lahat ng mga kasama niya, pero itong si Onesiforo, hinanap pa si Pablo. Hindi siya nahiya. Kumbaga, lalong napatunayan na ang kanyang relasyon kay Pablo ay totoo. Mas malaki nga po yung pasasalamat natin sa mga taong nakasama natin sa gitna ng kahirapan, di ba? Kaysa dun sa mga taong nagbigay lang sa atin ng malaking pera, okay na, umalis na, o kaya hindi na tayo pinapansin, mas na-appreciate natin yung mga taong bagamat wala silang naibigay sa atin, wala silang naitulong sa atin, pero kasama natin sila hanggang dulo. Kaya nga ang kahirapan, mga kapatid, ay lalo pang nagpapalalim ng pagsasama. Pero, ang kahirapan din, minsan, naghihiwalay ng relasyon. At natural instinct ng isang tao na iligtas talaga yung sarili nila. Lumayo o mang-iwan. Kaya nga sinabi doon sa ating binasa kanina, ang daming lahat iniwan siya. Kaya nga ang encouragement ni Pablo kay Timoteo sa verse 8 ng chapter 1, huwag mong ikahiya ang patotoo sa ating Panginoon ni sa aking bilanggo niya, kundi tiis ka sa akin, Timoteo. Hinihikayat niya makipagtiis ka sa akin. Bakit? Kasi ang natural instinct ng tao, pag dumating na yung hirap, anong gagawin? Pulasan na. Sa church na yan, puro hirap na lang. Daming problema sa church. Alis na lang tayo. Libre na lang tayo sa church na mas maayos, mas maganda. Ayaw nilang makipagtiis sa loob ng iglesia. Tingnan nyo yung ginawa ng mga kasama ni Pablo, inibando na siya ng mga tao. Iniwanan siya ng mga tao. At kung babasahin natin yung sa Acts 13:13, makikita natin doon isang tao na nagngangalang Mark. Hindi po ako yun, ha? Hindi po ako nang iiwan. Mark 13:13, sabi dito, at umalis mula sa Paphos si Pablo at ang kanyang mga kasama at nakarating sa Perga, Pampilya, ngunit iniwan sila ni Juan at nagbalik sa Jerusalem. Yung Juan po na yan ay si John Mark, no? At kung babasahin natin ng chapter 15 ng Acts pa rin, 37 to 38, tinan nyo nangyari. Nagkaroon ng pag-aaway. Nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan na tinatawag na Marcos, yung kaninang Juan. Ngunit minabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa Pampilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. Anong nangyari dito kay Pablo? Nawalan na siya ng tiwala doon sa taong nang iwan sa kanya. Kasi hindi napatunayan ni John Mark yung kanyang pakikipagtiis doon sa gawain. Nung nagkaroon lang ng problema, nagkaroon ng mga persecution, umalis na sila. Kaya nga nung sabi naman ni Bernabe, isama natin si John Mark. Sabi ni Pablo, hindi. Kilala ko na siya eh. Gusto niyang umalis eh. Hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Ngayon, ang tanong mga kapatid, may pag-asa ba sa ganitong nasirang relasyon? Yes. Kasi kung babasahin naman natin sa ating Timoteo, sa 2 Timothy chapter 4, ano yun sabi? Chapter 4, verse 11, si Lucas lamang, hindi yung anak ko, si Luke yan, lamang ang kasama ko, sunduin mo sino? Si Marcos. Si John Mark yan. At isama mo. Uy, kanina ayaw niyang isama. Pero sabi dito, isama mo. Pero tingnan niya sabi ni Pablo, sapagkat siya'y kapakipakinabang sa akin sa minister. Tingnan niyo yung pagkakaiba. Nung una, iniwanan siya, hindi na nagtiwala si Pablo. Pero anong nangyari? Sa dulo ng buhay niya, naging kapakipakinabang si John Mark at ang sabi na ni Pablo, gusto ko ulit siyang
kita. So may pag-asa sa isang nasirang relasyon. Anong gospel hope natin mga kapatid? There is always hope for reconciliation with fellow believers. Lagi pong merong pag-asa ng pagsasama-sama muli o pagbabati ng isang tunay na mga mananampalataya. Yes, may mga misunderstanding sa loob ng church. Tama po ba? May mga divisions dahil sa opinion, katulad ni Bernabe at ni Pablo kanina. May pagkakahiwalay dahil sa kasalanan, sa mga problema. Pero ito mga kapatid, laging merong pag-asa na panunumbalik ng communion sa isa't isa at ang dahilan po ay dahil ang union nila kay Kristo. Tatandaan natin mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano ay hindi po united sa isa't isa. Tayo ay united kay Kristo, kaya tayo ay nagkakaisa. Kaya nga si Kristo po ang ultimate reconciler. Kung titignan natin ang Romans chapter 8, verse 35 to 39. Tingnan niyo yung sabi ng Romans chapter 8, verse 35 to 39. Medyo familiar sa atin itong talatang ito. Sabi po dito, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kahirapan ba? Kapighatian? O mga pag-uusig, tagutom, kahubaran, mga panganib, o mga tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo kami pinatay sa buong araw at kami ay itinuring ng mga tupan sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga magtatagumpay sa pamamagitan niya na nasa atin ay umiibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang mga kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pa mang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito lang po ang punto ko mga kapatid. Kung walang kahirapan at mga nabanggit ang tuluyang makapaghihiwalay sa atin sa pagkatawag natin kay Kristo, wala rin pong kahirapan at mga nabanggit ang tuluyang makapaghihiwalay sa atin sa mga kasama natin na kay Kristo. Tingnan niyo po ang kagandahan ng gospel, mga kapatid. Naalala niyo po si Stephen. Si Stephen ay unang martir ng Christianity. Pinangaral si Kristo sa harapan ng mga Hudyo, pero siya ay pinagbabato hanggang sa... At sino ang kasama doon? Si Pablo. Saulo at that time. At pagkatapos nun, anong ginawa ni Saulo? Ni Pablo, naghanap pa siya ng mga ibang Kristiyano upang kunin, ikulong, pahirapan, at posibleng namatay din. Pero ito pong kagandahan ng gospel. Nung namatay si Pablo, nung umakyat siya sa langit, ang humarap sa kanya at nagpuri sa Diyos ay yung mga taong pinatay niya, pinakulong niya, pinahirapan niya. Kaya kahit sa kamatayan, mga kapatid, ang relasyon ng tunay ng mga magkakapatid sa pananampalataya ay laging merong reconciliation. Si Stephen mismo na unang namatay ay nagkaroon ng reunion at reconciliation kay Pablo na isa sa mga pumatay o nag-agree sa kamatayan niya doon sa langit. Paano nangyari yon? Paano nagkaroon ng reconciliation itong dalawang taong ito? Dahil sa gawa ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, bilang mananampalataya, lagi tayong merong pag-asa ng reconciliation kahit na nag-aaway ang isang magkakapatid sa pananampalataya. Dahil ang pagkakapatid nila sa pananampalataya ay hindi masisira o mawawala dahil ang kanilang pagkakaisa bilang magkapatid ay dahil kay Kristo. Kaya ang hamon mga kapatid, magpatuloy tayo sa pagkatawag natin. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy natin sa ating sariling pagkatawag, makikita natin kung sino talaga yung mga kasama nating tinawag. At sa pamamagitan ng sama-samang pagtitiis natin sa ating mga paghihirap, napapatunayan natin ang mga tunay na kapatid natin sa ating paglakad mananampalataya at nagpapatibay ito ng relasyon. Kaya nga, ang ganda ng church natin, di ba? Ilang years na magkakasama. Napatunayan nyo na ang inyong kasalanan sa isa't isa. Napatunayan nyo na yung mga
pagkukulang ng bawat isa. Pero bakit nananatili tayong lahat? Dahil kay Kristo. At napapatunayan natin, napapatibay natin ang relasyon natin sa mga isa't isa. Kaya bilang konklusyon mga kapatid, ang pagsubok ay nagpapatatag ng ating pagkatawag, hindi po nasisira. Kung tunay kang tinawag ng Diyos, mananatili ang iyong pagkatawag, at kapag dumating ang kahirapan, lalo lang tumatatag ang iyong pagkatawag. At ang sabi rin, nagpapatibay ng relasyon. Kung tunay tayong magkapatid sa pananampalataya, hindi tayo mag-iiwanan, kundi mananatili tayo sa isa't isa. Sapagkat kung tayo ay kay Kristo, hindi rin tayo magkakaiwalay. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, mananatili kang matatag sa mga pagsubok. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, magpapatuloy ka kasama ang mga kapwa mo, tinawag din ng Diyos. At yun po ang ating gagawin sa ating Lord's Supper. Ipinapaalala sa atin na tayo ay iisang katawan sa ilalim ng iisang ulo, ang ating Panginoong Jesucristo.